Ang ating bibigyan ng reaksyon ngayon, ito pong tungkol sa pangyayari. Hindi po ito lumang pangyayari. Ipapanood ko po sa inyo maya-maya ang video nito. Hindi po ito lumang video. Makikita nyo naman po doon sa naka-indicate po sa picture o sa video. Tingnan nyo po yan sa baba, sa babang parte sa kaliwa. Mga kabunyog, 23 March 2024, 8:52 AM. Yan, nakalagay po. Ibig sabihin yung camera, yung video na ginamit diyan, nakaset yung automatic nakaset kung anong oras kinuha yung video na yan. 23 March 2024, nakalagay po 8:52 AM. Sa area po ng West Philippine Sea. Mga kabunyog, ano na naman ang ginawa ng China? Binumba na naman ng water cannon. Dito, ipapakita ko sa inyo mamaya ang kasinungalingan ng mga pinagsasabi ni Roque. Naalala nyo yung ilang araw kong diniscuss ang mga pinagsasabi ni Roque? Ano ang pinagsasabi ni Roque? Tayo daw ang may sala sa mga nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Bakit daw? Sa mga pangyayari daw doon, nandito daw tayo sa kaliwa. Ino-overtakean daw natin yung barko ng China. Dapat daw kung mag-overtake tayo sa kanan. Lagi daw tayong sa kaliwa nag-overtake, mali daw yan. Mali daw yan, sabi ni Roque. Kaya daw tayo, parang tayo yung nananadya. Kumbaga tayo yung dahilan, kaya nagkakatensyon sa West Philippine Sea dahil tayo ang nag-uudyok. Tayo ang nang-i-incite, mga kabunyog. Yan ang sinasabi ni Roque kung napanood nyo. Pero dito sa video na ipapanood ko sa inyo maya-maya, obvious na, kumbaga garapalan ang ginagawa ng China, mga kabunyog. Nauna na ang barko ng Pilipinas, hinabol ng barko ng China. Anong nasaan doon yung sinasabi ni Roque na overtaking ang Pilipinas? Kahit yung barko ng China, saan nag-overtake? Sa kaliwa. Sa kaliwa. Kaya itong, hindi ko lang kasi na-ready yung mga pinagsasabi ni Roque. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, tama po kayo. Yung mga nagtatanggol sa China, tulad nila Roque, yung SMNI ni Kibuloy, buti pinasasara na yan ng kamera Kasi yan, mga numero unong tagapagkalat ng fake news yan at disinformation, pabor sa China. Ano bang ginagamit na platform nila Roque? Para sa China, pabor sa China. Di ba SMNI? Kaya ito mga kabunyog, ito yung paano ba ito nangyari? Ito mga kabunyog, resupply mission ito. Ibig sabihin ng resupply mission, papunta yung barko natin, papunta yung barko, actually hindi naman yan malaking barko, sasakyang pandagat lang yan na di motor, actually nirerentahan lang daw yan ng Philippine Navy o Philippine Coast Guard o ng gobyerno ng Pilipinas. Nirerentahan lang yan para magdala ng supply doon, tapos may naka-escort lang na Philippine Coast Guard. Ngayon, ang ginawa ng China, resupply mission yan magdadala ng supply doon sa Ayungin Shoal. Ang ginawa ng China, dangerous maneuver na naman. Makikita mamaya yung dangerous na maneuver, nagmaniubra. Hinabol yung barko yung sasakyang pandagat ng Pilipinas na may dalang resupply. Papunta doon sa Ayungin Shoal, sa BRP Sierra Madre. Ang ginawa nitong barko ng China, may barko yung China, dalawa yata yun, tapos mayroon pang nakaalalay na militia vessels. Talagang makikita natin mamaya. Ngayon, habang papanuorin natin ito mamaya, tingnan nyo kung tama yung sinasabi ni Roque na tayo ang nag-i-instigate. Parang tayo yung nagpapasimula ng tension sa West Philippine Sea. Ito sana yung magandang isampal sa kanya ito mga kabunyog, panuorin na natin. At ang nakakatakot po ito po hindi sa ako'y pro-China. Pero ako po'y nag-aral ng international law at ng admiralty law. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging maritime lawyer para malaman mo na yung rules sa karagatan ay pareho ng rules ng kalye. Kaya nga lang, English rule, right-hand drive. Sa right-hand drive po, ang overtake hindi dito sa right side. Pag mag-overtake tayo, nasa left side ang ating overtake. Pero kapag right-hand drive, baliktad po. Sa kabila ka mag-overtake. Kung titingnan niyo po yung dalawang insidente na nagkaroon ng banggaan, lumalabas po na parang tayong nang bangga. Hindi malinaw sa atin yan kasi ang road natin sa traffic natin is left-hand drive. Pero yun nga po, pagdating sa karagatan, right-hand drive ang sinusunod. So ang overtake ng left-hand drive ay nasa left side. Kasi nga left-hand drive, so makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Pero sa dagat po, right-hand drive, so dapat ang overtake mo nasa right side. Baliktad nga po. Lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side na hindi siya dapat naroon. Dapat nasa starboard side. Okay? Hindi ko na ginagamit yung mga technical terms. Lang po yung road. So para bagang yung mga advisors ni PBBM, kasama na dyan yung ambassador natin to Washington DC na si Babes
Romualdez at saka yung kanyang pinsan na si Mr. Specker, para bang pinaiinit na kusa ang hidwaan at gumagawa talaga sila ng hakbang para bang mababait yung mga Chino na gumamit ang dahas laban sa atin. O yan. Yan mga kabunyog. Nakita nyo. Ha? O Roque. Ha? Roque. O kung may nanonood dito na kaibigan ni Roque, o mga DDS, o ipadala nyo to kay Roque. Nakita nyo po mga kabunyog? Ha? Ano ngayon ang sinasabi ni Roque? Na tayo ang nag-i-instigate. Tayo ang nag-uudyok na magkaroon ng tensyon o kaguluhan sa West Philippine Sea. Yan ang ano. Yan ang dapat na ano ni Roque, yung mga paliwanag niyang sinasabi niyang, doon daw ang nangyayari daw kasi, nandito daw yung barko ng China, nandito daw tayo. Nag-overtake daw kasi tayo sa kaliwa kaya tumatama tayo doon, parang tayo yung nanggagatong na, parang tayo yung nagpapasimula ng gulo na gusto talaga natin magkagulo. Alam niyo ang sinasabi ni Roque? Gusto nating magkagulo para ang US makialam na. Yun ang sinasabi ni Roque sa kanyang mga live di ba? Ilang beses ko na yan iniskas mga kabunyog. Sabi ni Roque, kaibigan natin ng China. Huwag daw natin kasing ginagatungan ang sitwasyon. Nasaan diyan yung panggagatong ng sitwasyon? Nasaan diyan yung pang-uudyok? Yan yung sinasabi ni Roque na kaibigan. Nakita niyo mga kabunyog, mga kababayan. Yan. And yet, kapag nagsasalita si Roque, paulit-ulit siya, tayo ang nagpapasimula ng gulo Kasi gusto raw naman talaga ng Pilipinas magkagulo Para pag nagkagulo daw, mayroon nang i-invoke daw natin yung Mutual Defense Treaty. Kaya tayo daw, sa mga nangyayari daw, tayo yung nagpapasimula. Nasaan ngayon dyan? Nasaan ngayon? Balikan natin yung video. Balikan natin. Kita nyo? Yung malaking barko, China yan. Yung nasa kanan, yung ating sasakyang pandagat na may dalang supply. Nasaan ngayon yung sinasabi ni Roque nag-overtake tayo lagi sa kaliwa? Yun yung binubumba na yun ng tubig, barko natin yun. Maliit na sasakyang pandagat natin. Hindi talaga tinatantara, Tapos may mga nakaantabay pang mga Coast Guard din ng China at saka mga Chinese militia vessels nila. Yan. Nasaan dyan yung sinasabi ni Roque na tayo yung nag-overtake sa kaliwang side? Tayo daw yung nanggagatong. Di ba? Na tayo daw talaga ang gustong magkagulo sa West Philippine Sea. Nasaan dyan? Sinong nag-ahabol? Paalis na yung ating barko. Yung sasakyang pandagat. Hinahabol pa rin ng China. Nung barko ng China, yan, Roque. Tingnan mo yan. Sino dyan ang nang-uudyok? Yun. Ay, mga kabunyog. Ayan, nakaalis na. Nakatakas na yung sasakyang pandagat natin. Anong ginawa ng China? Hinahabol pa rin. Yan, mga kabunyog. Yan ang dapat na maunawaan natin. Kaya, yan sa totoo, grabe na itong ginagawa nila Duterte, nila Sara, nila Roque, nila Panelo, yung SMNI, sila Celes Badoy. Sila ang tagapagtanggol ng China Yan. Kaya yan mga kabunyog and yet, sinasabi ni Roque, tayo yung nagsisimula ng mga gulo. Kasi yung China naman daw, kaibigan natin. Kung hindi naman daw natin inuudyukan, parang ini-instigate, parang pinapainit natin yung China. Nasaan dyan? Pinapainit ba natin dyan yung... Tumatakas na nga yung natin, sasakyang pandagat natin.